Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawa kwartawab abay hawa. Kal halal hawad abay hawa alhayang. Halal hawad abay hawa alayam. Bahasa masyayak kihawasay. Bahasa masyayak yawasay. Bahasam raw kakadas. Bahasa raw makadas. Kwam yasarala elda oper Maharlika Philippines. Wama sarala elda oper na Amerika Philippines. Tawada abay hawa. Tawada abay hawa. Yaman. So bago tayo magsimula dito, mag-condolence muna tayo sa pamilya ni Brother Sabadya Ala nga namatay dahil na-aksidente sa motor. Medyo bata pa, tapos may 3 pang anak na maliliit. Medyo nakakaawa sa pangyayari. Isang remnant Hebrew Israelite na kasama natin, alam ko tribe of Sibulun. Tribe of Sibulun. So, minsan kasi inisip ko na bakit kinuha siya na may mga mission pa tayo. Pero alam ko na sa langit siya. Dinala siya sa langit, pero bago siya dadalhin sa third heaven, ay i-baptize mo na yon ng sirapim. Ilulubog siya ng 3 bisis. So, si Adan, bago dinala sa third heaven, gibaptize. Si Hawa siya ay gibaptize 3 bisis nilubog, ayon sa original Bible. The Ethiopian Bible. Pero, nakakalungkot na ang mga remnant Hebrew Israelite iba, ayaw nila tatanggapin ang Ethiopian Bible. Gusto nila yung 1611 na King James. So, ang isa kasing nakita ko, nagkakaroon si Sabadya Ala ng blasphemy against the Holy Spirit, raw kakadas. Dahil yung humingi siya ng kopya sa mga translation doon kay Pastora Ann Magalso, sabi niya, doon ka humingi kay Bishop. Sabi niya, yung kay Bishop, but-but naman yan. Bakak naman yan. So, para bang ginawa niyang bakak ang sinabi ng original Bible? Kasi ang Ethiopian Bible, that is the duplicate of the original Bible. Kasi ang original Bible, noong 70 AD, nilusob ng Roman Empire, nakuha nila ang 777 manuscript na naging 777 books. At ginawa nilang apocryphal book ang 711 o 711. So, yan ang sa nakikita ko, kinuha na lang siya ni Abay Hawa. Kasi nagsasalita siya, hindi niya alam, ang Ethiopian Bible, duplicate yan sa original. That's why giba ng Roman ang Ethiopian Bible. Ethiopian Bible, at saka nandoon yung Book of Jasher, ito, Book of Jubilee, Book of Enoch, 1st and 2nd, and 1st Adam and Eve, 1st and 2nd, at saka Adam ang books, nandoon. Biro mo, ang Ethiopian Bible, 2 ang canon law, brother canon, at saka yung Naro canon. Na yung Bible na yan ay mas matanda pa sa King James, at saka original yan. Kasi yung bumaba si Enoch, dala niya ang aklat na 366 book na ang nagsulat si Archangel Prabuel. Kay Enoch siya ang nagsulat, binaba niya rito. At mabuti, nasib yun, nadala ni Noah sa arka. That's why na-preserve. Yan po ang history ng Ethiopian Bible, that is the duplicate of the original Bible. So meaning to say, original pa rin yun. Kasi duplicate kapareho Kaya lang, naging 120 books na. Yung Naro canon ay nasa 81 books. Ang brother canon, abot ng 120 books. 2 ang canon. Ngayon, ang nangyari kasi, unang nag-translate sa corrupted Bible, yung si Haring King James.
pinatawag niya lahat ang mga scholar at pinatranslate at lumabas yung ET books. Nangyari noong 1611. That's why ang tawag doon King James 1611. Kasi yung 1611, taon po yun. Ngayon ang nangyari, yung kinuha naman ng Vatican, approved by canon law, naging 73 books na lang. Out of 80 books, tinanggal ang 14. So ang Roman Catholic Bible ay 73 books. Si Martin Luther na umalis sa Roman Catholic, nagsulo siya, ang tawag sa kanya doon, protestante, they are protesting against the Roman Catholic, tinanggalan niya 7. Ang 73, tinanggalan 7, approved din ng Vatican Canon, ng canon law, ay naging 66 book. Dahil kay Martin Luther. Yun ang sinandala ng lahat ng evangelical churches, born-again Christian churches, ang kanilang busing ay si Martin Luther na nagtanggal ng 7 aklat na naging 66 book. Ngayon, hindi nila alam na si Adan nilikha sa pang-6 na araw. Tayong mga tao, number 6, nagbasa ka sa aklat na 66 book na product by Martin Luther. 2 6 plus ikaw 6, 3 6 na. That's why nalungkot rin ako sa nangyari kay Sabadya Ala. Kaya lang, yung bibig niya, basta-basta siyang magbitaw. Hindi, sabi niya, bot-bot naman yan, bakak naman yan. Wala na. Nakaprophesy yan sa Book of Enoch na sa huling mga oras, mayroong gagamitin si Abba Yahawang mag-translate ng original Bible patungo sa lingwaheng maintindihan sa lahat. At ang ginagamit dito sa silangan sa atin. Kasi nakaprophesy po yan. Nasa silangan. Kasi dito rin ang ibong mandaragit, mga ibong mandaragit na mangangaral na walang takot. Dadagitin niya yung mga taong patumpik-tumpik. Yung mga elect nga natulog pa. Kailangan gisingin. Yan po ang nangyayari. Kasi nakalungkot sa pamilya, 3 anak niya, maliliit pa yon. Dahil kayong mga kasamahan, maingat kayo sa mga binibitawan ninyo. Dahil hindi kayo nakaalam na nakakasala na kayo sa banal na espiritu o raw kakadas. Kung magkasala ka sa ama, mapatawad. Magkasala ka sa anak, mapatawad. Pero pag magkasala ka sa banal na espiritu, hindi ka mapatawad. Ibig sabihin, hindi mapatawad, kukunin ka na. Tapos ng kabanata mo sa planet Earth. Oh. Since again, the Holy Spirit yung ginawa niya eh. Alis ka na dyan. Oh. Hindi, kakarapat-dapat. Yun ang nakakalungkot. Bata pa, medyo may tsura din, pero kailang hindi siya maingat sa mga binitawan niyang salita eh. Hindi niya inalam kung bakit. Basta Ethiopian Bible, hindi mo niwala Ethiopian Bible. Hindi nila alam, duplicate yan dahil ang founder ng Ethiopia, si King Menelik, naging bansa ang Ethiopia sa kontinent ng Afrika dahil anak ni King Solomon na si King Menelik ang anak, na ang nanay ni King Menelik ay si Queen Sheba na kapatid ni Oper dito. That's why malapit ang puso nila dito sa silangan sa Oper nga bansa. Dahil taga rito ang mama ni King Menelik, si Queen Sheba. Sabi ni Sabadya, pag kay bisa paliman, bakak ma. Bakak, Ethiopian Bible? Kasi nakita kasi niya, kung tingnan mo sa social media, ang Ethiopian Bible nakaban. Pati ang Book of Enoch, Book of Jasher, Book of Jubilee nakaban. Kasi ayaw ng kalaban na mahayag yan kasi doon bistado. Abangan ninyo kung anong klaseng kamatayan, bakit namatay si Sarah. Si Sarah namatay sa sobrang kagalakan. Sa sobrang tuwa, namatay siya. Hindi na kaya na ng puso niya.
Ngayon next Sabat, sa isa pang Sabat yon. Pero sa isang Sabat, itong next Sabat, maganda. Puro magaganda. Detalyado kasi, ang Genesis, kinopya lang ni Moses doon sa aklat ng Jubilee, ng Jasher, ng Enoch, at ng aklat ni First Book of Adam and Eve, kinopya. Pero yung pagkopya niya, hindi na niya detalyado. At least para hindi masyadong mahaba. So ang author ng Genesis, yung Pentateuch na 5 aklat, si Moses. Pero yung dala ni Enoch, dala talaga ang author doon, yung angel na si Archangel Prabuel, na utos ni Abba Yahweh. At dadalhin Enoch dito para malaman. Biro mo ha, sinabi ni Abba Yahweh kay Adan na bakit di daw sila mapatawad. Ang sabi ni Abba Yahweh, mapatawad kayo, makabalik kayo sa Garden of Eden, sa Kingdom of Heaven, kapag ako'y magkatawang tao at magsid ng blood sa Golgotha. At gamitin ni Satanas ang mga Hudyo para ipapatay ako. After 3 days and 3 nights, mabubuhay ako magmuli. Nasa first book of Adam na mabasa yan. Nabanggit na ang word Golgotha. Panahon pa niya ni iba yan ha. Nabanggit na ang pangalang Hudyo. Mga Jews, oh. Ganon ka-advance. Tapos, sinabi pa doon, ang hindi tumanggap sa aklat ng Book of Enoch ay paparusahan pagdating sa final judgment. May parusa kayo. Matinding parusa doon. Oh, matindi pa. Matinding parusa ang tatanggapin ng mga Yun ang nangyari na kayong mga remnant Hebrew Israelite, maingat kayo sa mga bibig niyong binibitawan. yaman. Oh. Maingat kayo dahil nakakalungkot nga. Nalungkot ako sa nangyari kay Sabadya Ala. Namatay siya. Kaya lang, hindi siya maingat sa mga binibitawan niyang salita na nagkasala na siya sa raw kakadas sa banal na espiritu. At yun ang sanhi, na kinuha na lang siya. Aksidente sa motor, pwede ka na maingatan ni Abba Yahweh. Si Abraham, hinulog sa pugon. O, bakit hindi namatay? Iningatan. Kasi ayaw pa ni Abba Yahweh mamatay yan. So, bakit kinuha na lang? Kasi maghagis ka pa ng opposition ka, fiscalizer ka sa mga kapwa mong remnant Hebrew Israelite. O, yan po. Mali. Tama na. Basta, kayong mga remnant Hebrew Israelite, nasa USA, maraming grupo yan. May One Body Yahweh, merong grupo nila ni Parasa, nila ni Isaiah Yasharala, meron ditong Nation, True Nation, na meron na ditong branch sa Pilipinas, na doon na under si Sabadya Ala. So, maingat kayo, dahil pag magkasala tayo sa araw kakadas, tapos ang ating buhay dito sa planet Earth. Anyway, sa langit naman tayo. Mauna. Kaya lang, pagbaba ng New Heaven, New Earth, and New Jerusalem, walang mansion ka. Doon ka sa parang. Ang kumalasin pa, hindi pa parang, bangkita pa. Pero langit pa rin. Yan. Okay, dito na tayo. Sa chapter 19 na tayo. The first book of Jasher. The book of Jasher. Chapter 19 will be our study. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 11 ang ating pag-aralan. Okay, diretso na tayo. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 19, verse 1 to 16. At ang mga lungsod ng Sodoma ay may 4 na hukom sa 4 na lungsod. At ito ang kanilang mga pangalan. Serak sa bayan ng Sodoma, Sharkad sa Gomora, Sabnak sa Adma, at Menon sa Zebuyem. At si Eliezer, na lingkod ni Abraham, ay naglagay
naglagay sa kanila ng iba't ibang pangalan. At kaniyang ginawang sakra ang Serak. Ang Sarkad ay naging Sakrora. Si Sabnak ay naging Gizobem. At ang Menon ay naging Matsludil. At sa pagnanais ng kanilang apat na hukom, ang mga tao ng Sodoma at Gomora ay nagtayo ng mga higaan sa mga lansangan ng mga lungsod. At kung ang isang tao ay dumating sa mga lugar na ito, ay hinuli nila siya at dinala siya sa isa sa kanilang mga higaan. At sa pamamagitan ng puwersa, ay ginawa siya na humiga sa kanila at sinipingan. So, ganon. So, ito si Eliezer na lingkod ni Abraham. Abraham ng pangalan niya dito. Ngayon, anong nangyari? Binago niya mga pangalan sa apat na hukom. Na itong apat na hukom, mga pasawa ito eh. Mga demonic ang mga kaugalian nito eh. Ngayon, ang nangyari, itong apat na hukom ay gumawa sila ng higaan. Para bang sa ngayon, modern hotel. Para doon patirahin. Doon. Pero pabayarin sila. Pagkatapos, sipingan. Ganon kasalbahe itong mga ano. So, tuloy natin. Basa. At habang siya ay nakahiga, 3 lalaki ang tatayo sa kanyang ulunan at 3 sa kanyang panan. At susukatin siya sa haba ng higaan. At kung ang lalaki ay mas mababa kaysa sa higaan, ang 6 na lalaking ito ay mag-uunat sa kanya sa bawat dulo. At kapag siya ay sumigaw sa kanila, habang sinipingan nila, ay hindi nila siya sinasagot. At kung siya ay mas mahaba kaysa sa higaan, pagsasamahin nila ang 2 tagiliran ng higaan sa magkabilang dulo, hanggang sa marating ng lalaki ang mga pintuan ng kamatayan. At kung patuloy siyang dumaing sa kanila, sasagot sila sa kaniya na sinasabi, ganito ang gagawin sa isang tao na pumapasok sa aming lupain. At nang marinig ng mga tao ang lahat ng bagay na ito, na ginawa ng mga tao sa mga lungsod ng Sodoma at Gomora, sila ay umiwas na pumunta doon. Nabalitaan sa ibang bansa, natakot na sila. Delikado pala itong Sodoma, Gomora. Iba palang klase sila doon. So, yan. Pero mo, ganon kasalbahe itong demonic talaga ang karakteristik ng mga tao na ito. Tuloy. At kapag ang isang mahirap na tao ay dumating sa kanilang lupain, ay bibigyan nila siya ng pilak at ginto at magpapahayag sa buong lungsod na bigyan siya ng pilak at ginto at isang kapirasong tinapay na makakain. At pagkatapos niyang nagpahayag sa mga tao, ay babawiin nila ang pilak at ginto at tinapay. At kung ang estranghero na mayaman ay dapat manatili doon ng ilang araw, at papatayin nila sa gutom, kung gayon, sa kanyang kamatayan. Ang lahat ng tao ng lungsod ay lalapit at kukunin ang kaniyang mga pilak at mga ginto. At yaong mga nakakuha ng mga pilak at mga ginto, ay magbibigay sila ng ikapo sa hukom. At ang namatay na estranghero ay kanilang hinubaran at kinuha ang mga kasuotan. Pagkatapos, dinala nila siya at ilibing sa ilalim ng ilang mga palumpong sa mga disyerto. Sa gayoy kanilang ginawa sa lahat ng araw sa sino mang dumating sa kanila at namatay sa kanilang lupain. Grabe, demonic. Ang mga kaugalian doon sa Sodoma Gomora. Yan ang nangyaring sinunog. Kaya agaw. Oo. Kaya agaw pinakawalan. Agaw. Agaw talaga. Harap-harapang ninakawan. Tapos, kunwari pa, yung mahirap, bibigyan ng ginto,
pilak, tinapay, pasigaw yan, mayroon ako. Pagkatapos, babawiin lang pala. Oh, Grabe ka talbahay. grabe kasalbahe talaga sila. Ngayon, tuloy natin. Basa. At sa paglipas ng panahon, ay sinugo ni Sarah si Eliezer sa Sodoma upang makita si Lot at tanungin ang tungkol sa kaniyang kalagayan doon. At si Eliezer ay naparoon sa Sodoma at nakasalubong niya ang isang lalaki ng Sodoma na nakikipaglaban sa isang dayuhan. At hinubara ng lalaki ng taga-Sodoma ang dayuhang dukha sa lahat ng kanyang kasuotan at umalis. At ang dukha na ito ay dumaing kay Eliezer at humingi ng tulong sa kanya dahil sa ginawa sa kaniya ng lalaking taga-Sodoma. At sinabi niya sa kaniya, bakit mo ginagawa ang ganito sa dukha na naparoon sa iyong lupain? At ang lalaking taga-Sodoma ay sumagot kay Eliezer na nagsasabi, ang taong ito ba ay iyong kapatid? O ginawa ka bang hukom sa bayan ng Sodoma sa araw na ito? Na iyong sinasalita tungkol sa taong ito? Pero yung nakaraan ha, i-discuss ko, di ba binanggit doon na bibigyan 10% ang mga hukom? Pag makakuha sila ng mga biro mo ha. Kasi ang hukom ang nagpapagat tayo doon ng mga higaan eh. Siyempre, pag may makakapira sila, manakawan nila, harap-harapan, ang 10% sa amin. Grabe, no? Corruption, that is a part of corruption. Meron na yan dito sa ating bansa. Mga sekretary, ang amin, aking komisyon. Yung babae nating presidente, humingi ng komisyon sa bawat sekretary. Binulgar ni Marlica yan. Doon nalaman. Babae ang presidente natin ngayon dito eh. Ano lang yan, puppet lang yung lalaki. Siyang gumagana eh. Ngayon, inutusan si Eliezer ni Sarah na papuntahin sa Sodoma para alamin kung anong kalagayan ni Lot. Nakita niya yung inagawan yung nubaran. Yung nubaran damit, biro mo, salbahe, nubaran. Inawalan nila. Pagkatapos, sinabi niya, ibalik yun. Sabi pa niya na, bakit? Kapatid mo ba yan? O ikaw ba ang ginawa hukom dito? Sa araw na ito? Tingnan mo anong kasunod nangyari. Ito. Basa. At nakipagtalo si Eliezer sa lalaking taga-Sodoma dahil sa dukha. At nang si Eliezer ay lumapit upang kunin ang kasuotan ng dukha sa lalaking taga-Sodoma, siya'y nagmadali at sinaktan ng bato si Eliezer at natamaan sa noo. At ang dugo ay dumaloy ng sagana mula sa noo ni Eliezer. Grabe. At nang makita ng lalaki ang dugo, ay hinawakan niya si Eliezer na sinasabi, ibigay mo sa akin ang aking kaupahan sa pagpapaalis sa iyo nitong masamang dugo na nasa iyong noo. Sapagkat gayon ang kaugalian at ang batas sa aming lupain. At sinabi ni Eliezer sa kaniya, iyong sinugatan ako at hiniling mo sa akin na bayaran kita sa iyong kaupahan. At hindi dininig ni Eliezer ang mga salita ng lalaki ng taga-Sodoma. At hinawakan ng lalaki si Eliezer at dinala kay Sakra na hukom ng Sodoma upang hatulan. At ang lalaki ay nagsalita sa hukom na sinasabi, sinasamo ko sa iyo aking hukom. Ganito ang ginawa ng taong ito. Sapagkat sinaktan ko siya ng isang bato na umagos ang dugo mula sa kaniyang noo. At ayaw niyang ibigay sa akin ang aking kaupahan. Biro ba? Anong klaseng batas? Sasaktan mo ang tao, magdugo, tapos sabi, bayad ka. Kasi yung dugong lumabas sa'yo, masamang dugo. Bayaran mo ako. Grabe ka Ang klaseng batas yan. Ngayon, ano sa hukom? Batas Ah. niyo talaga. At sinabi ng hukom kay Eliezer, ang taong ito ay nagsasalita ng totoo sa iyo. Bigyan mo siya ng kaniyang upa. Sapagkat ito ang batas ng aming lupain. Grabe. At narinig ni Eliezer ang mga salita ng hukom.
isang bato at hinampas niya sa ulo ng hukom. At ang bato ay tumama sa noo ng hukom. O, siya din magbayad. At ang dugo ay umagos ng sagana mula sa noo ng hukom. At sinabi ni Eliezer, kung ito nga ang inyong batas sa lupain ito, ay dapat ibigay mo sa lalaking ito ang dapat mong ibigay sa akin. At umalis si Eliezer. Iniwan niya ang lalaking taga-Sodoma at ang hukom. Nakita ng At ang mga hari ng Ilam ay makipagdigma sa mga hari ng Sodoma. Ang mga hari ng Ilam ay nasakop ang lahat ng pag-aari ng Sodoma. At kanilang binihag si Lot, pati ang kaniyang mga pag-aari. At nang mabalitaan ni Abraham ang nangyari, siya yumaon at nakipagdigma sa kanila sa mga hari ng Ilam. At nabawi niya sa kanilang mga kamay ang lahat ng pag-aari ni Lot, pati na rin ang ari-arian ng Sodoma. dami yun. Eto ha. Matalino to si Eliezer yung pinunong lingkod ni Abraham. Si Eliezer kasi, tao ni Nimrod yan. Yung nagtaka sila na hindi nasunog si Abraham, ngayon binigay at saka nanampalataya na sila kay Yahweh. Tapat na lingkod yan hanggang dumating sila sa Kanaan. Ngayon, sabi niya, ito pala ang batas niya. Sige, hapakin ko yung ulo ng hukom. Oh, may dugo na. Oh, yung ibabayad mo sa akin, doon mo bayad sa kanya. Oh, alis. Oh, sige. Wala na siyang, wala siyang babayaran. Kasi yung magbayad siya doon, itong hukom na ibigay na lang doon sa kanya. Doon ka ng bayan. Yung palang batas. Anong klaseng batas yan? Pero salbahe, no? Salbahe, demonyong batas eh. Pautak ka lang. Ngayon, ngayon yung nilosob ng Haring Ilam ang Sodoma Gomora. Pero si Abraham, na ang naging bida dito eh. Naagaw, nabalik ni Abraham si Lot at saka yung mga ari-arian ng Sodoma, nabalik. Ngayon, tuloy tayo sa kwento. Basa. At ng panahong yun ay nagkaroon ng mga anak si Lot sa kanyang asawa. 3 anak na babae, magkakasunod, at tinawag nila ang panganay sa pangalan na Paltet, na sinasabi, sapagkat iniligtas sila ni Yahweh at ang kanyang buong sangbahayan laban sa mga hari ng Ilam. At si Paltet na anak ni Lot ay lumaki at nakapag-asawa sa lalaking taga-Sodoma. At isang dukhang pumasok sa lungsod upang maghanap ng pagkain. At siya ay nanatili sa lungsod ng ilang araw. At ang lahat ng mga tao ng Sodoma ay nagpapahayag ng kanilang kaugalian na huwag bigyan ang taong ito ng isang kapirasong tinapay na makakain hanggang siya ay mamatay, at ginawa nila ito. At nakita ni Paltet na anak ni Lot ang lalaking ito na nakahandusay sa mga lansangan na gutom, at walang sino man ang magbibigay sa kanya ng anumang bagay upang mapanatili siyang buhay. At siya ay nasa punto ng kamatayan. 3 ang anak ni Lot na babae. Ang pangalan ay Paltit. Ngayon, maawain to si Paltit, yung manglalakbay na pupunta, ay hindi nila binigyan pagkain. Siya naawa, nagbigay siya ng pagkain. Okay, tuloy natin ang story. At si Paltet, na anak ni Lot, ang kaniyang kaluluwa ay napuspos ng awa dahil sa lalaki. At pinakain niya siya ng tinapay ng lihim sa loob ng maraming araw. At ang lalaking ito ay nanatiling buhay. Sapagkat kapag siya'y lumabas upang umigib ng tubig, ay inilalagay niya ang tinapay sa banga ng tubig. At nang siya'y dumating sa dakong kinaroroonan ng dukha, ay kinuha niya ang tinapay sa banga at ibinibigay sa kaniya na makakain. Kaya ginawa niya sa maraming araw. At ang lahat ng tao sa Sodoma at Gomora ay nagtaka kung paano ang taong ito ay nakatiis ng gutom
dahil walang sino man na makapagtitiis ng gutom sa loob ng napakaraming araw o mabubuhay na gaya ng taong ito nang hindi man lang nagbabago ang kaniyang mukha. At ang tatlong lalaki ay nagkubli sa isang lugar kung saan nakalagay ang dukha upang malaman kung sino ang nagdadala ng tinapay na siya ay makakain. Pinatipitan, no? Ayan. Matindi. So, nandoon yung habag ni Paltit sa ano. Pero batas kasi nila na huwag magbigay ng pagkain. Papatayin talaga ng mga dayuhan na may pupunta para makuha yung damit, mga anong property meron. Ngayon, tuloy tayo. At si Paltit na anak ni Lot ay lumabas ng araw na yon upang umigib ng tubig. At siya'y naglagay ng tinapay sa kaniyang banga ng tubig. At siya'y yumaon upang umigib ng tubig sa tabi ng dako ng dukha. At siya'y kumuha ng tinapay sa banga at ibinigay sa dukha at kinain niya ito. At nakita ng tatlong lalaki ang ginawa ni Paltit sa dukha. At kanilang sinabi sa kaniya, ikaw nga ang umaalalay sa kaniya. At kaya't hindi siya nagutom o nagbago man ang anyo o namatay man na gaya ng iba. At ang tatlong lalaki ay lumabas sa dakong kanilang pinagkublihan. At kanilang kinuha si Paltit at ang tinapay na nasa kamay ng dukha. At kanilang dinala si Paltit sa harap ng hukom. At kanilang sinabi sa kanila, ganito ang ginawa niya. At siya ang nagbigay ng tinapay sa dukha. Kaya't hindi namatay ang dukha. Ngayon, ipahayag mo sa amin, mahal na hukom, ang kaparusahan na nararapat sa babaeng ito dahil sa paglabag sa ating batas. At ang mga tao sa Sodoma at Gomora ay nagtipon-tipuan at nagsindi ng apoy sa lansangan ng bayan. At kanilang kinuha si Paltit at inihagi sa apoy at siya'y nasunog na naging abo. Yan. Batas, no? That's why dalawa na lang anak ni Kaya dalawa na lang kasi namatay yung pinakapanganay Namatay si Oo, Paltit. si Paltit. Sinunog. Naging abo. Talagang mabait, patayin. Biro mo, habag, awa. Pero kasalanan para sa bansang Sodoma Gomora. Kasalanan. Ang gusto nila, Patayin talaga. Kasi ang mga dayuhan pumunta ay gusto nang patayin sa gutom. At yung anumang mga damit niya, anumang mga mayroon siya, ay makuha nila. At 10% bigay sa hukom para makakapira din ang hukom. ganyan pala kasalbahe ang ginawa nila. Oh, grabe ka salbahe. That's why pinaulanan talaga sa mga apoy ni Abay Hawa dahil grabe ka salbahe. Pero ang alam natin sa doctorated, prostitutan lang eh. Oo. Kabadingan lang, yung pala mas malala pa. Oh. Mas malala pa. Okay, tuloy. At sa bayan ng Adma Pagkagahaman eh. ay may isang babae na kanilang ginawa katulad ng ganito. Sapagkat ang isang manlalakbay na pumasok sa bayan ng Adma upang magpalipas doon ng buong gabi, na may balak na umuwi sa umaga. At siya'y naupo sa tapat ng pintuan ng isang bahay upang manatili doon. At nakita siya ng dalaga na nakaupo sa pinto ng kanyang bahay. At humingi siya sa dalaga ng maiinom na tubig. At sinabi ng dalaga sa kanya, sino ka? At sinabi niya sa kaniya, ako'y naglalakbay sa araw na ito. At nakarating ako rito nang lumubog ang araw. Kaya't ako'y mananatili rito buong magdamag. At sa umaga ay babangon ako ng maaga at ipagpapatuloy ang aking paglalakbay. At pumasok ang dalaga sa bahay niya at kumuha ng tinapay at tubig upang ang lalaki ay makakain at makainom. At ang pangyayaring ito ay nalaman ng mga tao ng Adma. At sila ay nagtipon at dinala ang dalaga sa harap ng hukom upang kanilang hatulan siya para sa paglabag sa gawain ito. Grabe. Biro mo ha, anong klaseng batas ang mayroon?
demonyong batas. Walang habag. Ngayon, matindi ang parusa itong babae nito. Sa Adma yon, City of Adma. Adma, tapos Sodoma, Gomora. 5 lungsod yan eh. Okay, tuloy tayo. Basa. At sinabi ng hukom, ang kahatulan ay kamatayan sa babaeng ito, sapagkat siya ay lumabag sa ating batas, at dapat siyang mamatay. At ang mga tao ng mga lungsod na iyon ay nagtipon, at inilabas ang dalaga, at pinahiran siya ng pulot mula ulo hanggang paa, gaya ng itinalaga ng hukom. At inilagay nila siya sa harap ng isang pulutong ng mga pukyutan na noon ay nasa kanilang mga pugad. At ang mga pukyutan lumipad sa kanya at kinagat siya at namamaga ang buong katawan niya. At ang dalaga'y sumigaw dahil sa sakit ng kagat ng mga pukyutan. Ngunit walang pumansin sa kanya o naawa man sa kanya. At ang kanyang mga daing ay umakyat sa langit. At ang Yahweh ay nagalit dito at sa lahat ng mga gawain ng mga lungsod ng Sodoma at Gomora, sapagkat sila ay nagkaroon ng saganang pagkain at nagkaroon ng katahimikan sa gitna nila. At hindi pa rin tinutulungan ang mga dukha sa kanilang pangangailangan. At sa mga araw na iyon, ang kanilang masasamang gawain at ang mga kasalanan ay naging karumal-dumal sa harap ni Yahweh. Itong bansang Sodoma, Gomora, medyo kahawig na ang bansang Pilipinas. Hawak ng mga tycoon lahat. Ang mga mahirap, parang wala silang habag. Inuoto lang sa ayuda. Yung mga tambay, walang trabaho, ayan, buhay sila sa ayuda. Hindi tinutulungan ang mga taong makahanap buhay. Walang major project. At ito ang mangyayari sa buong mundo na paulanan ng apoy para magunaw na ang buong mundo. Katulad ng Sodoma, Gomora. Wala na ang baha. Ang promise ni Abba Yahweh habang mayroong baghari. Bahag ng hari habang mayroong, anong tawag doon? Rainbow. Wala nang baha. Pero ang paggunaw, katulad sa Sodoma, Gomora, mangyayari ito. Paano mangyari yan? Pag mag-Third World War. Kasi ang mga nuclear weapon, kayang gunawin ang bakal, pati lupa. Tapos, yan ang ending sa mundo. Ngayon, tuloy tayo. Kita mo yung kadimunyuhan ng batas ng Sodoma, Gomora? Nagagalit na si Yahweh. Biro mo, pinakagat ng putyukan. Ang isang babaeng naawa lang sa dayuhan, pinakain, pinainom. Kasalanan na daw yon. Labag na sa batas. Kasi batas nila, demonyo nga batas. Patayin nga sa bukong. So yan ang nangyari. Pero sa 66 book, alam nila na ang kasalanan sa Sodoma, Gomora, yung marami lang bayot. Maraming bakla. Hindi ka kasama dito ha, Rodrigo Bayot. Pilido mo lang Bayot. Pero ito pala ang malalim nga nangyari. Detalyado sa Book of Jasher. Detalyado. Ayaw ng mga binhi ng mga fallen angel, yung mga serpent seed na mabasa ito kasi para malaman. Kasi sila matatamaan yung tatay nilang fallen angel eh. Tuloy tayo. Kaya tinago nila yan. Basa. Nasaan ang lungsod ng Sodoma at Gomora ngayon? Halos lahat ng seryosong scholar ng Biblia ay naglalagay nito sa silangang bahagi ng Ilog Jordan. Sa modernong panahon ay
ay ang kaharian ng Jordan. Binabanggit ng Biblia ang 5 lungsod sa kapatagan. At ang Sodoma at Gomora ay 2 sa mga lungsod na ito. So, sa modern name ngayon, Kingdom of Jordan. Yun yung Sodoma, Gomora. Ngayon, Kingdom of Jordan. Ngayon, ito tingnan natin yung mapa. Ito, Kanaan. Pero ito yung Sodoma, Gomora. Yung tumakbo sila dito sa Sor. Dito sila nagtago Sila si Lot. Asawa niya. Mga anak. So, ito Kanaan. Ito yun Jordan River Ito Sodoma. Moabites, Ammonites, Edom. Yan yung mapa. Ngayon, tuloy tayo. Basa. At pinapunta ni Yahweh ang 2 anghel na galing sa bahay ni Abraham upang sunugin ang Sodoma at Gomora at ang mga bayan nito. At ang 2 anghel ay nakarating sa Sodoma sa gabing yaon at si Lot ay nakaupo noon sa pintuang bayan ng Sodoma. At nang makita niya sila, ay nilapitan niya at yumuko siya sa lupa. At pinilit niya silang dinala sa kanilang bahay. At binigyan niya sila ng mga pagkain at sila'y kumain. At sila'y nagsitahan buong gabi sa kanilang bahay. At dumating ang mga tao ng Sodoma sa bahay ni Lot. At pilit nilang kunin ang 2 lalaki na bisita ni Lot. At nais nilang sipingan dahil ito'y napakagwapo. At sinabi ng 2 anghel kay Lot, bumangon ka, umalis ka sa lugar na ito, ikaw at ang lahat ng pag-aari mo. Baka ikaw ay malipol sa kasamaan ng mga lungsod na ito, sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lugar na ito. Gwapo talagang anghel. Napaka. Na-inlove ang mga bayot, mga bakla sa Sodoma, Gomora. Sabi niya, pilit, at pilit nilang kunin ang 2 lalaki na bisita ni Lot at nais nilang sipingan dahil ito'y napakagwapo. Yung gupuhan yan. Siyempre, gwapo yung anghel Tingnan mo yung mga lahi ng anghel, mga gwapo. That's why tayo na medyo gwapo-gwapo lang, hindi talaga gwapo. Okay. Lahi tayo ni Adan. So yan. Kayong mga gwapo dyan, ako. Looy. Mga lahi kayo sa mga anghel. Mga fallen angel. Looy. Isang araw nga, may Amerikano diyan Kausap ko. Kasi may asawa siya doon na Pilipina. Kausap ko siya. Do you know? You are so handsome. Your father is a fallen angel. So really? Yeah, because you're handsome. Are you American or European? Sa American, you isi. Your father is Mastima. Mastima, the fallen angel. Hindi ko lang binanggit sitan kasi baka magalit pa. Fallen angel, the angel is very handsome. Sabi ko sa kanya. Okay, tuloy tayo. At hinawakan ng 2 anghel ang kamay ni Lot at ang kamay ng kanyang asawa at ang mga kamay ng kanyang 2 anak na babae at ang lahat ng pag-aari nila ay inilabas nila sila at inilagay sila sa labas ng mga lungsod na ito. At pinuntahan ni Lot ang 2 manugang niya, subalit hindi naniniwala. Yan na. At sinabi sa 2 anghel kay Lot, tumakas na kayo para sa inyong kaligtasan. At sila'y tumakas at dala ang lahat ng pag-aari nila. Hindi nakasama ang 2 anak na babae ni Lot dahil pinuntahan pa nila ang kanilang asawa. Patawahin pa nga At sila. nang magkagayoy, nagpaulan ang Yahweh sa Sodoma at sa Gomora at sa lahat ng mga bayan na ito ng asupre at
Yan. Hindi kasama ang dalawang anak na, di ba? Hindi. Kasi pinuntahan pang asawa eh. O na pinuntahan ni Lot, ay maniwala. Ay maniwala. Tapos, mismo ang asamang babae na, napunta. Wala pa rin yun. Tuloy tayo. Dito na tayo sa Genesis. Basa. Genesis chapter 19 verse 14. At si Lot ay naparoon sa mga manugang ng kaniyang mga anak na babae. At sinabi sa kanila, umalis ka agad kayo sapagkat lilipulin ng Yahawa ang bayang ito. Pero akala nila, nagbibiro lang si Lot. Yan. Yun. So, hindi naniwala kasi nagbibiro lang yan. Yan. Dinagdagan ni Moses ng nagbibiro. Doon sa, Wala. hindi naniwala. Pero dinagdagan ni Moses na nagbibiro. Si Moses to, Genesis eh. Kinopya naman ni Moses yun doon eh. Sa Book of Jasher eh. So, kita mo, di naniwala ang manugang. Yung unang anak niya, may pamilya yon si Paltet, napatay, nasunog, naging abo. Etong dalawa, may asawa din. Kaya lang, yung asawa la ay maniwala. Ngayon, pinuntahan pa. Para kumbinsihin. Tingnan natin anong nangyari. Basa. At kaniyang giniba ang mga bayang ito. Ang buong kapatagan at ang lahat ng mga nananahan sa mga bayang ito ay natupok ng apoy ang buong lupa. At si Ado na asawa ni Lot ay lumingon sa likuran upang tingnan ang pagkawasak ng mga bayan, sapagkat ang kaniyang habag ay naantig dahil sa kaniyang dalawang anak na babae na nanatili sa Sodoma, sapagkat hindi sila nagsiparoon kasama nila. At nang lumingon siya sa likuran, ay naging haliging asin, at nandoon pa rin sa dakong yaon hanggang sa araw na ito. At ang mga baka na dumadaan sa lugar na iyon araw-araw ay dinilaan ng asin hanggang sa dulo ng kaniyang mga paa. At sa umaga, ito ay muling sisibol at muli nila itong dinilaan hanggang sa araw na ito. Detalyado, no? Bakit lumingon si Ado? May pangalan na, Ado. Lumingon. Kasi nahabag sa dahil yung dalawang anak ng babae na iwan. Pero sa 66 book, akala lumingon dahil nasayangan sa property. Yun yung karamihan. Property daw. Hindi property, dalawang anak na babae na hindi nila kasama pagtakas. Yan lumingon. Kahit sa Jehovah's Witness. Yan di ba? Akala nila kayamanan. Hindi pala. Detalyado. Ngayon, tingnan natin paano naligtas tong dalawang babae. Pero tingnan natin ito. Go now. Pati palang damit ni Ado, naging asin din Damit yun haba. Tapos maging bukal yan sa asin. Ang damit naging asin din. Oo. Hindi naman nakita ang binti. Oo. Tapos, dinidilaan ng baka may dumadaan. Lahat na dumaan dyan. Kasi asin medyo maalat Gusto ng baka At nandito pa daw hanggang ngayon. Nandito pa rin. Parang Kasi sumisibol naman ulit pag tingnan mo, ulan, ang apoy. Lumingon siya. Ang dahilan lumingon siya, hindi sa property. Dala nilang property. Dalawang anak. Dahil naantig ang kanyang habag sa dalawang anak. Basa. Genesis chapter 19 verse 26. At ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at siya ay naging haliging asin. Ito, original Bible to yan. Ngayon, basa. At ang dalawang anak na babae ni Lot ay naiwan sa Sodoma, ay nakatakas at pumasok sa yungib ng adulam. At sila ay nanatili doon ng ilang panahon. At si Abraham ay bumangon ng maaga sa kinaumagahan upang tingnan kung ano ang nangyari sa mga bayan ng Sodoma. At siya ay tumingin at namasdan ang usok ng mga lungsod na umaahon na parang usok ng isang horno. At ang dalawang anak na babae ni Lot ay nakita nila sa lugar ng Zoar ang kanilang ama at dinala niya siya sa yungib kung saan sila nagkubli.
nila na wala ng tao sa lupa ang maaaring magtanim ng binhi mula sa kanila, sapagkat inakala nila na ang buong mundo ay nawasak. Akala nila na sa dalawang magkapatid, wala nang lalaki. Tatay na lang natin lalaki. Lasingin natin para sipingan tayo. Nakaligtas tong dalawa. Ayaw sumunod yung dalawang asawa nila. Ayaw maniwala. Bigla sila tumakbo. Nakapasok sila sa yungib. Doon sila naligtas. Kasi kung hindi sila nakapasok sa yungib ng Adulam, kunaw sila. Sa yungib sa Bisaya pa, langob. Buebas Tagalog. Ngayon yung lumabas, nakita na sa suwari yung tatay nila, dinala sa yungib. Nilasing nila. Nakadala palang alak. Kasi mayroong alak na napainom May natabi pa rin alak. Natabi pang alak. Di ba? Lagi pa tubig. Nakadala pa ng vino. Tuloy natin dito, Genesis tayo. Genesis chapter 19, verse 31. At sinabi ng panganay sa bunso, sapagkat ang ating ama ay matanda na, at walang tao sa lupa na tayo'y magkakaanak. Actually, yung tatay na inosente, si Lot. Dalawang magkapatid ang dumiskarte dito Genesis pa rin, basa. Genesis chapter 19, verse 32. Painumin natin ang alak ang ating ama at sumiping tayo sa kaniya upang kaniyang mapangalagaan ang binhi ng ating ama. Yan. Okay. Tuloy. Genesis chapter 19, verse 33. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon. At ang panganay ay pumasok at sumiping sa kaniyang ama. At hindi niya napansin ang kaniyang paghiga at ang kaniyang pagbangon. Kasi ungib wala namang ilaw madilim. Lasing ang tatay. Siguro hapon nag-inuman, kita yung mga anak na nag-inuman. Yung pagtulog na, madilim, lasing pa, wala na, sipingan, tuloy. Okay, tuloy. Basa. Genesis chapter 19, verse 34. Kinabukasan, sinabi ng nakatatandang kapatid na babae sa nakababatang kapatid na babae, kagabi ay nakipagtalik ako sa ating ama. Mamayang hapon ay paiinumin natin siya ng alak upang malasing. At ikaw ay makikipagtalik sa kanya upang tayong dalawa ay magkaanak. Marami palang alak na tabi nila. Hindi na ubos. Nakatabi pala na maraming alak. Sa daming dadalhin Tanduay pa. Tuloy. Genesis chapter 19, verse 35. Bilog. Nilasing nga nila si Lot ng gabing iyon. Nakipagtali ka na kababatang kapatid na babae ng kanyang ama. Gaya ng dati, hindi alam ni Lot ang kanyang pakikipagtali dahil sa kalasingan. Yan. Okay. Tuloy. Ito. At sila'y kapwa sumiping sa kanilang ama. At sila'y naglihi at nanganak ng anak na lalaki at tinawag ang anak ng panganay sa pangalan na Moab, na sinasabi na sa aking ama ay pinaglihi ko siya. At si Moab ang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. At tinawag din ng bunso ang kaniyang anak na Bin-ami. Siya ang ama ng mga Amonita hanggang sa araw na ito. At pagkatapos nito ay umalis si Lot at ang kanyang dalawang anak na babae mula roon. At sila ay tumira sa kabilang ibayo ng Jordan, kasama ng kanyang dalawang anak na babae at ang kanilang mga anak na lalaki. At ang mga anak ni Lot ay lumaki, at sila ay yumaon at kumuha ng kanilang sariling mga asawa mula sa lupain ng Kanaan. At sila ay nagkaanak, at sila ay naging mabunga at dumami. Kanaan pa rin ang kinuhaan lang. Kanaan pa rin. Ayaw talagang tatanan yung mga Amerikana. Pahon kasi. Ngayon, itong Moab at saka si Ammon, Japan. Yan, Chinese talaga yan. ang two nation from incest.
Kasi bakit incest? Ama at saka anak. Nagkaanak. Insik. China. Yan. Japan. Ang Moabites. Ang Ammonites ay Japan. Kita mo ha? Sa Genesis chapter 19, 36 to 38. Basahin natin sa original ha. Basa. Genesis chapter 19 verse 36. Dahil dito, nabuntis ang magkapatid. Nabuntis. Sunod, 37. Genesis chapter 19 verse 37. Nanganak ang panganay ng isang lalaki at tinawag niya itong Moab. Siya ang pinuno ng mga Moabita ngayon. Yan. 37, no? Yan. China. Ito yung sa Bible ng doctorated. Ano nakalagay sa doctorated? Nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Siya ang ninuno ng mga Moabita ngayon. So, walang pagbabago. Hindi dinoktor. Pareho lang rin sa original. Okay. Dito tayo sa isa. Ito, sa 38. Genesis chapter 19 verse 38. Sa nakababatang kapatid na babae, isang anak na lalaki ang isinilang at tinawag niya itong Ben-Ami. Siya ang ninuno ng mga Amonita ngayon. Walang pagbabago. Wala din pagbabago pala. Hindi dinoktor. Hindi dinoktor. Kasi, ano eh. Walang ano yan. Wala sa kanila. Wala lang sa kanila. Tingnan Japan Japan yan. Tingnan mo dito. Lalaki rin ang naging anak ng bunso. At tinawag naman niya itong Ben-Ami. Siya naman ang ninuno ng mga Amonita ngayon. Ang nabago lang yung spelling dito. Oo. Double M. Double M. Mm. Yan lang nabago. Pero ang word pareho pa rin. Japan. Ang anak ng bunso ni Lot at anak ay si Ben-Ami. Ben-Ami. Na mga ninuno ng mga Amonita. Ngayon, dito tayo sa future. Future destruction of China. Kasi matindi itong bansang China. Dito basta-basta. Hindi ito kaya ng USA. That's why nakipagkaibigan na lang si Trump kay King Jinping. Sa inauguration nga, gi-invite to eh. Gi-invite siyang pupunta sa Amerika. So close siya. Walang world, Third World War. Kasi close pa eh. Yan. Numbers Ngayon, sa Numbers chapter 24, verse 17. King James Version to. Tingnan natin, unahin natin basa ang King James. Ayan, basa. Numbers chapter 24 verse 17. Aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking mapagmamasdan siya, ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang sitro na lilitaw sa Israel. At sasaktan ang mga sulok ng Moab at lilipulit ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. Ito, magkaiba sa original to. Mayroong kapareho, konti, pero may iba. Dito sa Tagalog nga, iba to. Sa lahat ng mga anak ng kaguluhan. Pero sa English, destroyed all the children of Seth. magkaiba. Pero wala nang Seth, magkaiba. Ito, translation King James Version, English, gitranslate ng Tagalog, pero ang Tagalog iba. Kita mo ang error. Tapos tiwalang-tiwala ang mga born again pastor, bishop. Tingnan mo ang translation. Nagkakaiba. Nasaan ang seat? May seat dito sa English. Wala nang seat dito. Hindi nyo napansin yan. Tiwalang-tiwala pa. King James yan. Gawa ng niyaring King James na bakla. English na, Tagalog na natin bakla. Wag nang banggiting Bayot kasi matamaan si Rodrigo Bayot. Membro kasi ni Pastor Ameldi sa Ahoy, Iloilo. Membro niya si Rodrigo Bayot. Kaya pala ina-add ako sa Facebook. Sabi nga niya, Bishop, malaging aroy sa Rodrigo. Ayoy, tamaan naman ako si Bayot. Bakit ito? Apelido lang niyang Bayot, pero hindi naman siya totoong Bayot sa buhay. Hindi naman siya bakla. Agoy. Okay, tuloy tayo. Dito tayo sa original, basa. Bilang
17. Aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking makikita siya, ngunit hindi malapit. Isang bituin ang lumabas sa Jacob, at isang lipi ang bumangon sa Israel, at sinakta ng mga sulok ng Moab, at sinira ang buong lupain. Nagkalat ang mga anak ni Seth. Oo, yun. Nagkalat ang mga anak ni Shem, yung mga lahi ni Shem, mga elektong lahi ni Shem eh. Hindi naman lahi ni Cain eh. Nagkalat. Kasi itong Moab kasi, kay Shem naman galing yan eh. Si Lot. Sinong tatay ni Lot? Si Haran. Si Haran. Kuya ni Abraham. Oh, Lahi ni Seth. si Haran, si Lot, si Melka, magkapatid sa tatay sa nanay. Pero si Sarah at saka si Lot at si Milka, magkapatid sila sa nanay, hindi sa tatay. Kasi si Sarah, ang tatay, si Tira na. Tinira na, oh. So, ngayon, dito ang distraction ng China, ng Moab, oh. Aking nakikita siya, ngunit hindi ngayon. Matagal pa to. Aking nakikita siya, ngunit hindi malapit. Malayo. Isang bituin ang lumabas sa Jacob. May isang bituin. Ibig sabihin, lahi ng Jacob yon o ng Israel. Isang lipi ang bumangon sa Israel. Isang lipi, isang tribe lang. Ay sinaktan ang mga sulok ng Moab at sinira ang buong lupain. Dito man sinira. So dito ang distraction, katapusan ng China. Sino ang papatay o magsira sa China na isang makapangyarihang bansa, isang lahi, isang tribo sa lipi ni Israel? At isang lipi ang bumangon sa Israel. Sino? Sino? Alam ko. Tribe of Judah. Pero yung Judah ba na mga sinumpa? Hindi. Yahweh siya ay pagbalik. Gugunawin niya yan. The second coming of Yahweh siya ay tribe of Judah. Si Yahweh siya eh. Tapos ang kabanata ng Moab. Diyan mag-ending. Ang isang lipi ni Israel, sa tribo ni Jacob, sa tribo ni Judah, walang ibang sisira dyan. Di kaya ng USA. Kaya ibang bansa, di kaya. Pati North Korea, di kaya. Si Yahweh siya lang ang makapagsira sa buong lupain. The second coming of King Yahweh siya, tapos ang China. Hindi lang China. Tapos ang mundo. At bababa na ang new heaven, new earth, and new Jerusalem. Pero bago mangyari, pagbalik ni King Yahushua, para gunawin yan, ang mga elect, mga hintel, at saka mga remnant Hebrew Israel, aakyatin niya sa alapaap. Magkaroon ng rapture para hindi masama sa paggunaw. Tama yung makita. Ang hindi maniwala sa rapture, sige, hindi kayo maniwala, maiwan kayo dito, magugunaw kayo, makasama kayo. Sino? Kalat ang mga anak ni Seth eh. Kalat. Anong kalat? Kalat na patay. Katulad noong 1976, nagkaroon ng tidal wave ang Pagadian City. 19 years old pa ko noong panahon na yon. Doon ko nakatira sa aking ninong, Marshall de la Piña. Tricycle driver ko doon. May lagnat pa ko nung panahon na yun eh. Naglindol, ang lakas. Yung paninda nila ni Papa Marshall, bagsakan eh. Kising kami lahat. Pero may lagnat ako, may kitakigan ako. Nanginginig pa ko. May sumigaw sa tabing dagat.
ang tubig ay mitubo. Mitubo. Tingin ni Papa, tubig, gumagano. Sabi ni Papa, alis na tayo dito. Alis tayo. Delikado tayo dito. Yung mga gamit pa, iwanan yan. Tayo, sarili lang natin dalhin. Akyat kami doon sa Kampagdaan kasi video bakilid eh. Sa taas kami. Pag rinig mo yung agos, ang lakas. Pagbalik namin, nakita namin, nagkalat ang mga patay. Yung mga hindi umalis, kalat kita ko, daming patay. Sabi ko, Papa, salamat, umalis tayo. Pag hindi tayo umalis, patay din tayo. Kasama dun. Kalat. Tingin namin sa bahay namin, sira. Sira sa tidal wave. Eh, nagkaroon ng pabahay doon. Lipat kami Santo Niño District. Malapit sa Kapitolyo, das Pagadian. Yung mga nabiktima sa tidal wave. Kasi doon kami San Pedro District kami nakatira dati. Tabi ng dagat yun eh. Kalat ang mga patay ito rin, oh. Kalat ang mga anak ni Seth. Patay talaga. Ang hindi magkalat, hindi mamatay, marapture. Kasi ira-rapture naman yun eh. Tapos tirahin ni King Yahawashai, China, lahat, gunaw. Pagkatapos, sa alapaap tayo, bababaan ng New Heaven, New Earth, and New Jerusalem, bababa tayo. At kasama yung nakatira sa Third Heaven, bababa rin. At welcome ang mga taga-mansion, taga-bangkita, taga-parang. Kita-kita na. Welcome ang mga hayop, kasi may mga kaluluwa yung mga hayop. Lalaruin ka ng mga unggoy, mga leon, mga tigre. Doon sa parang. So, yan. Yan ang nangyari. So, sino ang makatalo ng China, ng Moab? Isang tribo sa lipi ni Israel. Tribe of Judah. Sa pamagitan ni King Yahawashai o Masyayak Yahawashai. Sa sikang kami niya. Isang lilipit lang. Awit na tayo. Alang Yahawa, walang katulad mo. Lahat ng tuhos sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay nagsasabing ikaw lamang Yahawa ang alahayang. Minsan pa, kabanal-banalan. Banalang Yahawa, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang Yahawa ang alahayang. Minsan pa, banalang Yahawa, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang Yahawa ang alahayang. For the last time, kabanal-banalang Yahawa, walang katulad mo, lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang Yahawa ang alahayam. Lahat ng labi, lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang Yahawa ang alahayam. For the last time, lahat ng labi, lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang Yahawa ang alahayam. Halalawaya, halalawaya, purihin ka ba Yahawa?
Purihin ka. Salamat sa iyo. Aba Yahweh, salamat. Tayo'y manalangin. Pastor Richard. Hindi mo kuat manalangin. O aming Abay Hawa, ang iyong karangalan ay walang sino mang makaaagaw nito sa pamamagitan ng aming mga labi. Ikaw lamang ang aming pagpapahayagan ng aming pagpaparangal dahil ikaw ang tunay na may likha ng langit at lupa, ang nagmamayari ng lahat ng may buhay. Kaya ikaw din na magdidesisyon upang parusahan ang mga nangailangan ng parusa at iligtas ang mga nangangailangan ng kaligtasan na ayon sa iyong panukala at iyong mga batas, ayon sa iyong nakikita, at patuloy na ikaw ang aming ialahayam na nag-iisa at walang katulad sa iyong mga pangako, sa iyong salita, at sa lahat ng iyong mga pinangakuan. O aming Yahweh, sa panahon na ito, sa aming pagharap sa mga panahon na kung saan ang iyong salita at ang iyong banal na pangalan ay aming ipinapahayag sa marami. Ang dalangin po lagi namin, kasama ng aming mga mahal sa buhay, inyong buksan ang diwat pangunawa nila. Patuloy mong ilagay sa kanila ang espiritu ng pagkakilala sa iyo. Aming Yahweh, patuloy po naming dalangin ang kanilang kaligtasan, ang kanilang pagkakakilanlan ay maibalik kung sila man ay mga remnant ng lahi ni Israel o lahi ni Jacob. At gayon sa mga anak na nagmula sa lahi ni Abraham at sa mga lahi ni Seth at mga lahi ni Adan. O aming Yahweh, kayo lamang ang nakakilala sa kanilang lahat. Batid mo ang bawat isa na ngayon ay pinararangalan ang mga pangalan ng fallen angel sa inaakala nilang tama, aming Yahweh, kaysa kami na nahahabag sa kanilang kalagayan. Dalangin namin ang aming mga kapatid sa laman, kamag-anak, kaibigan, at mga malalapit na kaibigan. Aming Yahweh, patuloy po naming hinihiling ang habag na nagmumula sa iyong puso, sa iyong trono, na ngayon ay iyong ipinapadama sa lahat ng mga nabuksan ng pangunawa, katulad ng iyong mga hinirang. Papuri, pagdakila, pagsamba at pagluwalhati ay nararapat sa iyo sa pamamagitan ng aming dakila at makapangyarihang hari, ang nag-iisang tagapagligtas, Mashiach Yahushai. Yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh say, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh,